Magandang buhay mga idol. So ito na po yung ating part 2 na ginawang lampshade. Ito yung araw na halos wala nga kaming trabaho. Minsan meron, minsan wala. Kaya ang ginagawa namin ay puro checking lang ng mga bahay or yung mga project namin na ginagawa. Kaya nung time na pumunta kami dito sa bahay ng customer namin, ay wala rin kami halos ginagawa, nakaupo lang. Kaya naisipan ko na lang na gumawa ng DIY na lampshade. At dahil hindi ko nga natapos, naisipan kong dalhin na lang sa bahay at dito pagpatuloy. Sa unang video kanina ay nagdrawing nga lang ako doon ng pinaka-design natin. Ang napili ko nga palang design dito ay infinity na may kombinasyon na puso. Nilagyan ko nga rin pala ito ng maliliit na puso at yung mga design natin sa gilid. Sa likuran naman, nagdagdag naman ako ng isang malaking puso doon. Yun yung pinaka-design natin sa likod. Pagkatapos ko nga hong butasan yung mga design natin ay niliha ko naman ito para kuminis. Sunod ko naman ditong ginawa ay kinating ko na nga yung pinaka-top niya o yung kanyang pinaka-corona. Nilagyan ko nga lang yan ng masking tape pagkatapos ay ginuhitan ko na siya. Ito lang yung paraan ko para mas mabilis siya makating at para na rin mas maganda ang kinalabasan. At dito nga ay natapos ko na yung kanyang pinaka-top. Sunod ko namang ginawa dito ay kinating ko nga yung pinaka-base o yung pinaka-paa ng lampshade. Pagkatapos nga ay nagdagdag naman ako ng maliliit na butas para kahit papano ay madagdagan naman ang kanyang design. At ito na nga mga idol yung ating pinakakabuo ang disenyo ng ating lampshade. At dito naman ay gumuhit na nga ako ng pabilog para sa ating gagawing pagpatungan ng ating ilaw o yung receptacle natin. So binilog-bilog ko na nga lang siya dito gamit yung ating grinder. At ngayon naman ay iinitin naman natin yung ating pinaka-base ng ating lampshade. So sinindihan ko na nga dito yung ating blowtorch na gagamitin, ayan, at pinapalambot ko na nga yung kanyang paa at make sure lang na masisilaban natin ng lahat-lahat yung kanyang mga paa para naman pag pinorma natin ay maganda siya tingnan. Kapag alam na natin na malambot na yung PVC natin ay ipoporma na natin siya dito sa lamesa. Ibubuka lang siya at paikot-ikutin para malumabas yung kanyang pinaka-design ng kanyang paa. At para na rin mas mabilis siya tumigas ay binuhusan ko na nga rin dito ng tubig. At dahil hindi nga totally matigas pa yung ating PVC ay pinunasan ko na nga rin ito ng basahan para kuminis at pumuti lalo. At speaking of pumuti nga, yung mukha ko nga pala yung pumuti. Hindi ko nga napansin yung pagmumukha ko kasi hindi nga ako nakatingin sa camera. At dinikit ko na nga dito yung bilog na ginawa ko kanina gamit yung mighty band. At mano-mano ko na nga lang itong idinikit. Pagkatapos naman ay ilagay naman natin yung kanyang receptacle or yung paglalagyan ng ating ilaw. Sunod ko namang gilagay dito yung kanyang wire, yung switch at saka yung kanyang male plug. At yan na nga mga idol, natapos ko na rin na ilagay yung kanyang receptacle. At ito na mga idol, excited na ba kayo? Ayan na yung ating pinaka kabuuan ng ating lampshade. So dito nilagyan ko naman siya ng masking tape para pag nilagyan natin siya ng pintura hindi siya makukulayan. So tara, let's paint. So una kong ginawa dito ay pininturahan ko na nga lang siya ng blue. First coating pa lang pala ito mga idol kasi ang ilalagay natin dito na color for final is kulay red. So pagkatapos ko nga makulayan ito ng blue ay sinunod ko naman dito yung color red para sa kanyang pinaka final color. At dito ay sinisigurado ko lang na lahat ay makukulayan. Pasensya na kayo mga idol sa aking voice over kasi nga hindi talaga ako marunong. Isa pa, hindi ako sa mga ganitong mag voice over. Kayo na lang ang bahala mag-adjust. Katulad nga doon sa una kong ginawa na flower na ganito ay umabot din ako ng 5 to 6 hours na paggawa. At sa wakas natapos na natin siya pinturahan. At ito na nga yung kanyang pinaka finished product or finish na pintura. Ayan, kitang-kita na yung kanyang pinaka-disenyo at syempre yung kanyang ganda. Pagkatapos nga matuyo itong pintura ay inilipat ko naman ito sa lamesa para sunod na matesting na natin yung kanyang ilaw. Ang iniligay ko nga pala ditong ilaw ay tricolor katulad din dun sa unang kong ginawang lampshade na ganito. At sinaksa ko na nga ito para magkaroon na siya ng kuryente at matesting na natin. At syempre huwag kalimutan i-on. Ayan. Nagsindi na nga yung ating lampshade. Ayun, kitang-kita na. At kumikinang-kinang pa nga, 'di ba? O 'di ba? Kahit na may mga ilaw pa siya is kitang-kita na talaga yung kanyang reflection with the design. So dito iikot lang natin yung ating video or yung camera natin para makita nyo rin yung kanyang kabuuan, yung kanyang kabuuang itsura. Ayan, pag nasa taas, kanya na makikita. Ayan.
Kapag nasa gilid naman ito, yung nasa likod, ayan po yung kanyang design sa likod. At yung sa harap, yung kanina, yung heart with infinity naman. Kapag pailawin mo naman siya, on off mo lang siya ng 3 times para yung color niya is mag-iba-iba. Yung kanyang pinakailaw. Kasi ang ilaw niyan is tricolor. Meron tayong white, warm white, saka yellow. So, ang dami kong kaartehan dito, no? Kaya naglagay na rin ako dito ng pinaka foam o yung plain na white na ito yung pinapakita ko. Pagkatapos ay gumawa naman ako ng panibago pang color na color blue para sa ating panibagong color. Para sa gabi kung gusto mo may optional ka or pagpipilian ka ng color is pwede kang maglagay. Pagkatapos ay titisingin naman natin at ganyan na po yung kanyang kinalabasan ng kanyang ilaw. So may reflection siya ng pagka-blue kasi yung blue na color is nilagay natin siya sa loob. So ganyan po yung kanyang itsura. At dahil nga hindi pa rin ako nakontento is dinagdagan ko na naman ito ng panibagong color. So nagpintura ulit ako dito ng color red para mas romantic yung kanyang kulay pagdating sa gabi. So pinatay ko na dito lahat ng ilaw para mas maliwanag at mas makita talaga natin yung kanyang reflection ng kanyang ating design at yung ilaw ng ating lampshade. So ganyan na po yung kanyang itsura sa gabi. At dahil open naman yung ating pinakaibabaw ng lampshade ay ganyan po ang makikita sa kisame ng ating kwarto kapag pinailaw po natin ito. So napaka-romantic, napakaganda, napaka-simple, napaka-elegant, di ba? So amazing talaga. At kung sino man po yung makapanood nito, yung aking DIY lampshade ay paki-comment lamang po kung saan po kayong bansa at paki-comment lang po sa baba at kung saan man ito makarating tong video na to. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta. So wag po natin kalimutan i-like, comment at i-share na rin po sa lahat para sana ay ma-appreciate nyo po yung aking ginawa at sa mabibigyan ko po nito sana magustuhan mo at iingatan na rin po tanda ng ating pagkakaibigan. Ayun lang, salamat po at mag-iiwan lamang po ako ng katagang ang taong mapagbigay ay pinagpapala. Maraming salamat po.